Mahilig ka sa classic bike na pasok sa height mo, medyo mababa lang. Baka vintage bike na buffer type ang para sa'yo. Silipin natin ngayong araw ang Benda Napoleon 250. Tara! Sa kanyang forma mga boss, ayan, cruiser siya kasi ang posisyon ng mga paa natin ay nasa bandang unahan. Relax lang, kaya nandyan yung kanyang brake pedal at yung kanyang change gear pedal sa unahan. Bobber bike siya kasi hindi ka pwede ditong mag-angkas. Kumbaga, isahan lang talaga para lang to sa rider. Meaning, single seater lang siya. Modern din yung kombinasyon ng kanyang mga kulay. Mayroong mga touch lang dito na parang bronze or gold. Tapos meron lang siyang mga font, mga decals ng Napoleon dito sa kanyang tangke. At yung kanyang headlight, taillight at yung kanyang mga signal light ay sobrang makabago or modern nung design at nung technology dahil naka full LED na po ang mga ito at naka TFT panel display na rin yung kanyang round shape na instrument panel. At lahat na ng mga impormasyon na kailangan natin ay nandyan na sa kanyang panel. Napaka-minimalist lang din talaga nung kanyang mga decals. Dito sa kanyang tangke, ayan yung Napoleon Bob, naka-highlight at ilang mga maliliit na decals, yung kanyang susianan dito sa bandang ibaba o yung kanyang ignition switch. Napakasolido tingnan ng kanyang suspension dito sa unahan, naka-telescopic fork siya. Meron pa siyang additional na spring dito sa unahan. Sobrang durable tingnan at napaka-moderno ng kanyang design. At dito naman sa hulihan, meron siyang adjustable freeload na dual shock absorber. Agaw pansin din yung kanyang napaka-malalapad na mga gulong. Dito sa unahan, may sukat na 130/80/18 at dito naman sa kanyang bandang likuran, napakalapad din na may sukat na 160/70/18. Alloy yung kanyang bags parehas. Sa kanya namang mga brakes, naka-disc brake parehas yan dito sa unahan tsaka sa likod at merong 4-piston caliper dito sa may harapan at 2-piston caliper naman dito sa may hulihan. So, ibig sabihin, malakas yung stopping power nito, balanse, at smooth dahil equipped na rin siya ng ABS or anti-lock braking system. Kaya safe na safe ang motor na to once na biglaan nating napihit yung ating mga brake lever, hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno. At hindi lang yon dahil equipped na rin siya ng TCS or traction control system para naman synchronize pa rin yung ikot ng ating mga gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan once na mapadaan tayo sa maputik, mabuhangin or basang kalsada, hindi basta-basta madudulas yung hulihang gulong natin. Kumbaga, iwas disgrasya. At sa pinakapuso naman ng motor na to, yung kanyang specs, naka-V-twin engine ito, kaya balanse sa forma ang performance ng motor na to. Smooth at perfect ang power delivery, plus malalim yung hatid na tunog ng kanyang muffler. Kaya siguradong lilingunin ka nito sa kalsada dahil nga naka-V-twin engine ito, iba yung hatid ng tunog ng kanyang muffler. Meron siyang 249cc engine displacement, V2 cylinder, 4-stroke at naka 8 valves po ito, single overhead cam, 53.5/55.4mm ang kanyang bore and stroke na may maximum power na 25.48 horsepower at 9,000 RPM at may 25 Nm of torque at 5,500 RPM. 11.8:1 ang kanyang compression ratio na may 6-speed manual transmission at naka-liquid cooled na po ang motor na to kaya mabisa rin to sa mga mahabang biyahe. Iwas overheat ang kanyang makina. Smooth na rin yung pag-change gear natin lalo na kapag magda-downshift tayo dahil equipped na rin siya ng sleeper clutch kaya hindi masyadong stress or hindi hirap yung ating makina kapag tayo ay nag-downshift. Ang kanyang tank capacity ay may sukat na 9.5 liters. Makikita naman natin yan sa kanyang tangke, medyo malaki na rin. At meron siyang bigat na 182 kilograms at ang kanya namang dimension, saktong-sakto lang. Meron siyang length na 2,333. Meron naman siyang width na 838 at may height siya na 1,038mm. 1,545 naman yung kanyang wheelbase at 123mm naman yung kanyang ground clearance. At nung sinukat naman natin yung kanyang seat height, syempre hindi tayo nahirapan dahil bobber type nga ito, cruiser type, kaya talagang mababa yung kanyang seat height na may sukat na 750mm. Swak na swak sa height natin. Kung gusto yung gawing reference yung height ko, my height is 5'6", hindi naman tayo nahirapan. Abot na abot natin yung ground. Madali natin siyang maisisingit sa traffic or madali lang imaniobra dahil nga hindi tayo mahirapan na tumukod sa ground dahil mababa po ang motor na to. At available ang unit na yan dito sa may LGM Antipolo. Dito lang yan sa harap ng Inares. Ang tanong, magkano ba ang Benda Napoleon 250?
Ngayong taon ay may SRP na 239,900 ang benda na Napoleon 250. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs and features? So comment nyo nga sa baba para mapag-usapan natin yan. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like. Mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.